Yanski chika sa umaga, tanghali at gabi. May bagong chika na naman mga kayanski. Pero bago yan, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Sino-sino ang mga gaganap sa Voltes 5 Legacy? Hula-hula hoop tayo mga kayanski. Isa sa mga inaabangan ngayon sa GMA Network ang Philippine live adaptation ng Voltes 5, ang Voltes 5 Legacy na talaga namang sinusubaybayan ng mga batang 70s, 80s at 90s. Kamakailan lang ay naglabas ng pasilip na larawan si Direk Mark Reyes ng mga napiling karakter sa Voltes 5 Legacy. Ngunit magpahanggang ngayon ay hindi pa natin tukoy kung sino nga ba ang mga gaganap sa 5 main character ng Voltes 5 na sina Steve Armstrong, Jimmy Robinson, Mark Gordon, Big Bert Armstrong at Little John Armstrong. Maugong ang mga balibalita sa ngayon sa mga social media platform na ang gusto ng mga netizens na ang gumanap sa karakter na Steve Armstrong ay si Miguel Tan Felix kaysa kay Ruru Madrid. So far, okay naman si Miguel kasi magaling din siyang umarte at matagal na din ang experience niya sa aktingan. Baka nga naghahanda na siya sa kanyang bagong role kasi napansin ko sa kanyang haircut, kahawig na ito kay Steve Armstrong. Parang nagbibigay na siya ng clue ah. Mayroon din mga fans ang gusto din si Kim De Leon ang gumanap bilang Steve Armstrong. Ngunit para sa aking opinyon, di pa niya kayang gumanap bilang isang lead star sa ngayon. Si Ruru Madrid, malabo talaga sa kanya ang role na Steve. Papasa pa siguro siya sa karakter ni Prinsipe Zardos, ang half-brother ng mga Armstrong. Sa karakter naman na Jamie, marami din ang naiugnay na mga kapuso artist na gaganap dito. Andyan si Kisses de la Vie na hindi malayo ang posibilidad na gumanap bilang Jamie Robinson. Ngunit marami sa mga netizens ang nagre-request na sana si Myrtle Zarosa ang gumanap bilang Jamie kasi maugong din ang mga balibalita na makakasama siya sa cast ng Voltes 5 Legacy. Ito pa mga kayanski, may isang netizen na nagustuhan ko ang kanyang hula-hula hoop kasi sabi niya ang posibleng gumanap na Jamie Robinson naman ay si Isabel Ortiga. Isa rin sa mga new kapuso artist na talaga namang ubod ng ganda at bagay na maging bagong ka-love team ni Miguel. Siya ay anak ni Senator Lito Lapid. Sino kaya ang mapalad na makakakuha ng role ng karakter na Jamie? Si Kisses ba? Si Myrtle or si Isabel? Or baka naman si Crystal Reyes na matagal na nating hindi nakikita sa mga Jamie shows? Baka ito ang magsilbi niyang comeback to stardom. Para sa karakter naman ni Mark Gordon, andyan si Radson Flores, isa sa mga starstruck Season 7 Top 14. Mapapansin natin na regular siyang nakikita sa All Out Sundays at kasama din siya sa mga bagong barkada ni Chito, ginagampanan ni Jake Vargas sa Pipito Manaloto. Pansin ko sa haircut ni Radson Flores sa Christmas Station ID ng GMA Network na hawig din sa karakter na Mark Gordon. Halos sabihin ko na nga na it's in the hair. Yung clue naman na kagaya ni Miguel Tan Felix. Para sa karakter na Big Bert naman, unang napabalita si Andre Paras na posibleng gumanap na Big Bert. Pero malabo mangyari iyon kasi hindi naman siya mataba or chubby. Kailangan kasi dapat mataba or chubby ang gaganap para saktong-sakto sa karakter na Big Bert. Si Kevin Santos ay akmang-akma din sa role pero andyan na siya sa Legal Wives. Pero baka posibleng siya ang gumanap kasi kaya naman niyang pagsabay-sabayin ang kanyang shows kasi regular cast din siya ng Daddy's Girl. Bigyan naman natin ng chance si Matt Lozano bilang Big Bert. Siya ang grand winner ng Spogify featuring singing bass ng It Bulaga noong 2015. Ito ang kanyang magsisilbing comeback matapos tumigil sa showbiz at magtayo ng sariling negosyo. Para sa karakter naman na Little Armstrong, kailangang bata ang gumanap dito kaya bagay na bagay dito si David Remo na napapanood natin sa Daig Kayo ng Lola Ko o di kaya si hit journalist na anak ni Michael Roy Journalist ang gumanap na Apik sa original Encantadia series. Akmang-akma si Hit kasi magaling na siya sa martial arts. Bagay sa kanya ang mga maaksyong kiddie role sa GMA Network. Para sa karakter naman na si Prinsipe Zardos na talaga namang maraming mga kadalagahan noong dekada 70, 80 at 90 ang kinilig din
sa kanyang character design kasi gwapo ang pagkakadesign sa kanya, parang tao lang mukha niya at may dalawa siyang sungay. Katunayan nga ay isa siya sa mga most iconic anime villain of all time. Nababagay na gumanap dito ay si John Vic de Guzman na talaga namang maraming mga kababaihan ang napapatili ng volleyball captain na ito na isa ng kapuso artist. Andyan din si Royce Cabrera na kalaplapan ni Yayo Aguila sa pelikulang Fuckboys. Bagay na bagay din sa kanya ang role na Prinsipe Zardos dahil maangas ang dating ng mukha niya at para naman hindi puro na lang mga BL serye or movie ang mga role niya. Katunayan nga sa una niyang appearance sa GMA Network, ang role niya naman ay BL din ang tema sa magpakailanmans Fisher Gaze. Baka ma-stuck na lang siya sa mga role na ganyan. Bigyan naman natin siya ng chance sa mga kontrabida roles, parang mag-i-excel din siya dito. Andyan din si John Lucas na isa ring kapamilya artist na lumipat sa Kapuso Network. Nakasama siya sa Philippine adaptation ng Descendant of the Sun bilang isang supporting cast. Sana mabigyan din siya ng mabigat na role na kung saan makita din natin ang kanyang husay sa pag-arte. Isa si Glyza De Castro sa mga napipisil na gaganap sa karakter na Zandra. Bagay din sa kanya ang role kasi nag-i-excel na din si Glyza bilang kontrabida. In fact, nakakuha na siya ng award bilang Best Villain sa teleseryeng Temptation of Wife. Isa din si Kylie Padilla na napipisil ng mga netizens na pwedeng gumanap na Zandra. Bagay din kasi ang mukha ni Kylie pang kontrabida. O di kaya si Myrtle Zarosa pwede din siya sa karakter na Zandra kasi maangas din ang kanyang hubog ng mukha at pwede ding si Kim Domingo, di ba mga Kayansky? At ito pa mga Kayansky ang mga hula-hula hoop ko na mga gaganap sa mga supporting characters ng Voltes 5. Richard Yap o Gistone Alarcon bilang Ned Armstrong, ang ama ng Armstrong Brothers at ni Prinsipe Zardos. Jackie Lublanco o Marian Rivera bilang Mrs. Armstrong, ang ina ni na Steve, Big Bert at Little John. Malamang papayag na dito si primetime queen Marian Rivera kasi special role lang naman ang gagampanan niya dito. Pin Medina o Christopher De Leon bilang Dr. Smith, ang tumulong sa paggawa ng Voltes 5. Siya ang pangalawang nasawi sa mga kakampi ng ating mga bayani sa labanan sa pagitan ng mga Buzenians. Christopher De Leon o Juan Rodrigo bilang Commander Robinson, ang ama ni Jamie na nasawi din matapos iligtas ang kanyang anak. Raymond Bagatsing o Gabi Eigenman bilang Dr. Hawk, ang pumalit kay Dr. Smith. John Arcelia o Gabi Eigenman bilang Draco, ang second in command Buzenian Earth Invasion Forces. Raymond Bagatsing o Allen Dizon bilang Zol, ang military advisor and minister of Buzenian Ministry of Defense. Isa siyang kuba na nagbabalak na paslangin si Prinsipe Zardos. Roy Vinson o Allen Dizon bilang Zaki, isang Buzenian supervisor na may planong patayin si Prinsipe Zardos. Gardo Versosa bilang Oslak, isa ring Buzenian commander na pumalit kay Zol. Roy Vinson bilang Emperor ng Buzenia. Isa ang Voltes 5 sa mga maituturing na pop culture nating mga Pilipino. Hindi man ito gaanong sumikat sa Amerika at Japan noong dekada 70, dito sa Pilipinas tumatak naman ito sa mga batang 70s. Wala silang bukang bibig noon kundi ang theme song ng Voltes 5 na talaga namang memorize pa nila noon. At saka pati ang mga katagang "Let's Vault In!" Malamang nga dito din sa panahong ito nag-umpisang sumikat ang laruang trompo. Sa mga fans, huwag po kayong magalit kung magkaroon ng love story ang Voltes 5 Legacy. Kasi kung matatandaan natin, pangalawa siya sa Robot Romance Trilogy kasama ang Daimos. Kung maaalala pa natin ang pag-iibigang Richard at Erica at ang Con Butler V. Sana lang ay hindi tayo ma-disappoint ng GMA7 kasi marami talaga ang mga mag-aabang ng live adaptation na ito. Sana tumulong ang Toy Animation sa pag-aayos ng live action CGI effects ng Voltes 5 sa Riot Incorporation. Alam kong pinaghahandaan ito ng GMA at ng production team kasi malaking hamon ito para sa kanila, especially how to handle digital effects. Marami kasing nagsasabi na baka matulad lang ito ng Victor Magtanggol na napakapangit ng CGI effects ng mga kalaban. Ang mas maganda, dapat ipalabas ang Voltes 5 Legacy once a week para makapaghanda pa ang pre-production at post-production team sa pagpapaganda ng quality ng Voltes 5 Legacy.
At sana i-hire ng GMA Network ang Wanderlust Films para makasama ng Riot Incorporation sa pagbibigay ng dekalidad na CGI effects. Bago po ako magtapos sa aking video, special citation kay Munching Paghubasan sa pagbahagi sa akin ng iyong teorya. Isa ka po sa mga abangers ng Voltes 5 Legacy kagaya ko. Maraming salamat po. At dyan po nagtatapos ang ating chikahan mga Kayanski. Maraming salamat po sa panonood.